Sa isang lumang bahay, abala si Rika sa pagwawalis ng sahig. Nakasuot siya ng kupas na duster at ang buhok ay magulo. Ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Dapat sanay na sa eskwelahan siya, ngunit dahil sa pagkawala ng mga magulang ay napilitan siyang manirahan sa mga kamag-anak na hindi siya pinapahalagahan. Sa edad na 24, hindi pa siya nakapagtapos ng pag-aaral. "Hoy, Rika!" Sigaw ng tiyahin niyang si Aling Minda mula sa kusina. Dahil sanay na siya, hindi na sumagot si Rika at nagpatuloy sa pagwawalis. "Bilisan mo't maghuhugas ka pa ng pinggan!" Sigaw pa ni Aling Minda. Tahimik na lumapit si Rika sa lababo at nagsimula ng maghugas ng mga pinggan, mga plato na tila may kasiyahan maliban sa kanya. "Grabe, Rika!" sabi ni Trisha, ang kanyang mapang-asar na pinsan. "Baka naman madumihan ng plato sa mga kamay mong pangkargador." Ngumiti si Rika, hindi mabait ng ngiti at sumagot. "Kahit anong gawin mo, maganda pa rin ako kahit may sabon sa kamay. Ikaw kaya?" Dahil sa galit ay tinamaan sa huling sinabi si Trisha, ngunit si Rika ay tahimik na patuloy sa paghuhugas ng mga pinggan. Pinapalala ang init ng ulo ng pinsan. Isang linggo ang lumipas at hindi nagbago ang kalagayan ni Rika. Mga gawaing bahay mula sa umaga hanggang gabi at pangaapi mula sa kanyang tiyahin, tiyuhin at mga pinsan. Ngayon ay abala siyang naglalaba sa likod ng bahay at tinatamaan ng init ng araw. "Oy Rika! Bilisan mo dyan!" Sigaw ni Mang Ruel, ang tiyuhin ni Rika. Isa na namang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang binatang mamahali ng suot. Siya si Leon, isang negosyanteng magiliw kay Ruel. Nang mapansin ni Leon si Rika ay agad siyang napangiti. "Ikaw siguro si Rika?" Tanong ni Leon. Naguguluhan na tintigan ni Rika si Leon. "Bakit alam mo ang pangalan ko?" Tanong niya. "Bisitang negosyante lang. Sagot ni Leon na tila may ngiti sa labi. At nagkataong may natuklasan akong mas interesante kaysa sa negosyo." Napaisip si Rika. Sino ba itong lalaking ito at bakit siya tinitingnan ng ganoon? Habang nagtataka ay nagpatuloy si Leon. "Gusto kita makausap tungkol sa isang alok." Si Aling Minda, hindi alintana ang kanilang usapan ay nagsabi. "Ah, Ginoong Leon, kung negosyo po ang pag-uusapan, kami pong mag-asawa ang mas may alam dyan. Bata pa po kasi ang si Rika, hindi yan sanay sa mga ganyan." Ngunit si Leon ay hindi alintana sa sinabi ng tiyahin ni Rika. "Actually, si Rika po talaga ang gusto ko makausap. May alok kong nais ibigay." Nagdadalawang isip si Rika. Sino nga ba itong si Leon at bakit parang may mga bagay siyang alam na hindi niya alam? Parang hindi narinig ni Leon ang tiyahin niya. Hindi niya inalis ang tingin kay Rika na ngayoy halatang naguguluhan pero pilit na nagtatago ng interes. "Ano ba yung alok mo?" Tanong ni Rika, hindi maitatangging may kaunting kuryosidad sa boses niya. Lalong lumawak ang ngiti ni Leon. "Isang trabaho." Napakunot noo si Rika. "Trabaho?" "Opo." Sagot ni Leon, nakapamulsa at mukhang isang CEO na may dalang importanteng proposal. "Isang trabaho na pwedeng magpabago ng buhay mo." "At anong klaseng trabaho naman yan?" "Simple lang. Anya. Magpapanggap kang nobya ko." Tahimik. Napadilat si Rika. Napatingin ang mga tiyuhin at tiyahin niya at si Trisha na may muntik pang masamid sa iniinom na juice. "At bakit ko naman gagawin yan?" Matigas na tanong ni Rika. Napangisi si Leon, parang natutuwa sa pagiging matapang niya. "Dahil babayaran kita na malaki." "Babayaran?" Tumango si Leon. "Isipin mo Rika, sa isang buwan lang na pagpapanggap bilang girlfriend ko, makakakuha ka ng perang hindi mo kikitain kahit sa 5 taon na paglalaba at pagwawalis mo dito." Biglang kumislap ang mata ni Aling Minda at Mang Ruel. "Magkano?" Sabay na tanong ng dalawa. Hindi sila pinansin ni Leon. Sa halip ay tiningnan niya si Rika ng diretso. Parang hinihintay ang kanyang sagot. Pero hindi siya agad nagsalita. Oo, matindi ang pang-aapi sa kanya sa bahay na ito. Oo at gusto niyang makaalis. At oo ay kailangan niya rin ng pera. Pero seryoso ba talaga ang lalaking ito? "At ano namang makukuha mo sa akin kapalit ng pera mo?" Tanong niya
Nakataas ang kilay. Ngumiti si Leon at parang may gustong subuki ng pasensya niya. Madali lang. Kailangan ko ng isang matapang, matigas ang ulo at palaban na girlfriend. Kahit peke lang. Lalo pang napakunot noo si Rika. Bakit naman gusto mong pahirapan ang sarili mo sa ganong klaseng babae? Natawa si Leon at sa unang pagkakataon ay medyo lumambot ang tingin niya. Kasi Rika, gusto ko makita kung paano ka lalaban kung hindi mo na kailangan magpanggap bilang mahina. Napakurap si Rika, hindi makapaniwala sa sinabi ni Leon. Isang buwan ng pagpapanggap kapalit ng malaking pera? Ang dali sanang tanggapin, di ba? Pero hindi siya basta-basta nagpapatangay sa ganong usapan. Tumikim siya at tiningnan si Leon mula ulo hanggang paa. Makinis ang balat nito at halatang mayayaman lang ang nakakagamit ng mamahaling skincare. Nakaayos ang buhok at parang hindi tinatamaan ng hangin kahit may electric fan sa gilid. At ang damit? Diyos ko, mukhang mas mahal pa sa buong bahay nila. At higit sa lahat, ang ngiti nito, yung tipong parang may alam itong hindi niya alam. Naaasar siya. Kahit magkano pa yung ibayad mo, hindi ako interesado. Diretsyong sagot niya, sabay irap at talikod. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang halos mahulog sa kinauupuan si Trisha. Ano ka ba, Rika? Ang kapal naman ang mukha mong tumanggi. Pero hindi niya pinansin ang pinsan. Kinuha niya ang basang damit sa batya at dahan-dahang piniga. Parang wala man lang siyang kausap na mayamang estranghero. Samantalang si Leon ay tila lalo pang natuwa. Napangisi ito at napailing. Waring hindi makapaniwala na may tumanggi sa alok niyang milyon-milyon ang halaga. Bilis mo namang humusga. Anya, parang natutuwang sinusubok siya. Wala ka man lang bang kahit na anong interes? Wala. Sigurado ka? Oo. Humakbang palapit si Leon at nakataas ang isang kilay. Bakit? Sa wakas ay hinarap siya ni Rika, hawak pa rin ang basang damit. Dahil hindi ako for sale. Tahimik. Napalitan ng tingin ng kanyang tsuhin at tsahin, halatang hindi alam kung matutuwa ba o masisira ang plano nilang pagsamantalahan ng sitwasyon. Si Trisha na may mukhang lalong naiinis, malamang dahil hindi siya ang inalok ni Leon. Ngunit sa halip na magalit ay tumawa si Leon. Isang malakas, malalim at tila aliw na tawa. Gusto ko yan. Sabi niya pagkatapos. Mas lalo mo lang akong ginaganahang kumbinsihin ka. Napasinghap si Trisha. Ano? Bakit siya? Ano ba nakita mo sa kanya, ha? Tumingin si Leon kay Trisha pero saglit lang dahil mas interesado siyang titigan si Rika. Dahil siya lang isang babae nakakita sa alok ko bilang isang insulto, hindi isang oportunidad. Mas lalong lumalim ang irap ni Rika. Di wow. Ngumiti lang si Leon. Sige, bibigyan kita ng oras para pag-isipan. Napairap ulit si Rika. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi ko gusto yan. Sigurado ka? Bulong ni Leon, bahagyang yumuko upang pantayan ang kanyang taas. Nagtama ulit ang kanilang mga mata. At doon, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay parang may isang bagay sa titig ni Leon na nagpakulo sa dugo niya. At hindi niya alam kung dahil sa inis o sa takot na baka tama ito. Ngumisi si Leon bago dahan-dahang umatras. Magkikita pa tayo ulit, Rika. At bago pa siya makasagot, iniwan siya ng lalaking yun na may ngiting parang sigurado itong sa huli ay siya rin ang susuko. Pagkaalis ni Leon ay agad na bumaling si Trisha kay Rika. Naglalagablab ang mga mata sa galit. Ano bang problema mo, ha? Sigaw nito, halos mawarat ang mamahaling bestidang suot dahil sa sobrang paggalaw. Bakit ka tumanggi? Hindi natinag si Rika. Kalmado siyang kinuha ang isang basang damit mula sa batya at piniga iyon. Parang hindi naririnig ang sigaw ng pinsan niya. As if naman na ikaw ang inalok. Sagot niya nang hindi tumitingin. Di sana ako na lang. Sigaw ni Trisha, namumula na sa inis. Ikaw na nga maswerte, ikaw pa ang maarte. Dito na siya napailing. Ibinalibag niya sa batya ang basang damit at hinarap si Trisha. Excuse me? Swerte? Hindi ba't insulto yon? Para akong binibiling baboy sa palengke. Baboy talaga! Sigaw ni Trisha. Ang kapal na mukha mong tanggihan ng isang kagaya ni Leon. Alam mo ba kung sino siya, ha?
Isa yan sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Kung pumayag ka lang, baka nakuha mo ng lahat ng gusto mo. Pero hindi, mas pinili mo pang magpakatanga. Kung gusto mo siya, edi ikaw ang sumunod sa kanya. Sagot ni Rika at hindi nagpapatalo. Bakit akong pinipilit mong magbenta ng sarili ko? Hayop ka talaga, Rika! Napakapit sa ulo si Trisha, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ikaw na nga ang pinagpala, ikaw pang may ganang umirap sa isang tulad niya. Ano mang gusto mo sa buhay, ha? Tumaas ang kilay ni Rika. Simple lang, hindi maging katulad mo. Nanlaki ang mata ni Trisha at sa isang iglap ay naramdaman ni Rika ang mainit na sampal sa pisngi niya. Nag-echo ang tunog sa buong bahay. Napasinghap si Aling Minda habang si Mang Ruel naman ay mabilis na lumingon. Pero sa halip na umiyak at magmakaawa ay marahan lang na hinaplos ni Rika ang pisngi niyang namumula. Tapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Trisha. Walang bakas ng takot o panghihina sa kanyang muka. Wow, Trisha! Bulong niya, may matalim na ngiti sa labi. Ganyan ka ba kadesperada? Gusto mo bang ipapasko ko na lang sa'yo si Leon? Nanginginig sa galit si Trisha. Hindi mo alam kung anong sinayang mo, Rika! At ikaw, hindi mo alam kung anong karapatan ang meron ka para pakialaman ako. Bago pa makasagot si Trisha ay kinuha ni Rika ang batya ng damit at walang pakialam na tumalikod. Sorry mas mahalaga pa sa akin ang labada kaysa sa lalaking yan. At iniwan niya ang pinsan niyang halos masiraan na ng bait sa inis. Isang mainit na hapon, naglalakad si Rika sa palengke at bitbit ang isang maliit na supot ng bigas at gulay. Wala siyang balak magtagal. Gusto lang niyang makabili ng panghapunan at makabalik agad bago pa siya pagalitan ng tsuhin niya. Ngunit habang naglalakad siya sa masikip na daan, bigla niyang may nakarinig ng sigaw. Magnanakaw! Tulungan niyo ako! Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa bangketa. Nanginginig at hawak ang dibdib. Sa unahan nito ay isang lalaki ang mabilis na tumatakbo at may hawak na isang bag. Hindi na nag-isip pa si Rika. Agad niyang inilapag ang mga pinamili at kumaripas ng takbo. Hinahabol ang magnanakaw. Hoy! Bumalik ka rito! Sigaw niya. Dumaan siya sa makikitid na iskinita. Sinubukang humabol pero mabilis ang lalaki. Sa huli ay kahit anong bilis niya ay hindi niya ito naabutan. Hingal na napahinto siya sa isang kanto at pinagmamasdan ng lalaking unti-unting naglaho sa mata niya. Nakakainis! Bulong niya sa sarili. Ang bilis niya! Wala siyang magawa kundi bumalik sa palengke. Doon ay nadatnan niyang may ilang tao nang tumutulong sa matandang babae. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Rika. Inaalalayan nito paupo sa isang tabi. Salamat, iha. Mahina pero mahinahong sagot ng matanda. Nanakaw ang pera ko. Panggamot ko sana. Napakagatlabi si Rika. Ang bigas at ulam na pinamili niya ay sapat lang para sa kanila sa bahay. Wala siyang ekstrang pera para itulong. Pero hindi niya maatim na pabayaan na lamang ang matanda. Huwag kayong mag-alala, Lola. Ihahatid ko po kayo sa inyo. Alok niya. Nag-aalinlangan man ay tumango ang matanda. Salamat, iha. Napakabuti mo. Ilang oras ang lumipas. Sa isang malaking bahay na may malawak na hardin ay pumasok ang matanda. Inaabot ang braso sa kanyang kasambahay. Matapos siyang bigyan ng maiinom ay agad niyang tinawagan ang kanyang apo. Leon, apo, halika nga muna rito. Tawag ng matanda habang nakaupo sa isang antigong sofa. Maya-maya lang ay bumaba mula sa hagdan ng isang pamilyar na figura. Si Leon, nakaputing polo at may hawak pang isang dokumento. Nakakunot noo habang lumalapit sa kanyang lola. Lola, ano nangyari? Napangiti ang matanda. May nakita ako napakabuting dalaga kanina. Ninakawan ako sa palengke at kahit hindi niya naabutan ng magnanakaw, tinulungan niya ako makauwi. Bahagyang napataas ang kilay ni Leon. Ganun ba? Sino siya? Ngumiti ang matanda at may kinang sa kanyang mga mata. Rika ang pangalan niya. Nanlaki ang mata ni Leon. Rika? Tanong niya at tila hindi makapaniwala.
tumango ang matanda. Oo, isang mabait at matapang na babae. Tinitigan niya ang kanyang apo. At alam mo Leon, pakiramdam ko, hindi ito ang huling beses na magkikita tayo ng batang yun. Napangisi si Leon, tila nagugustuhan ang narinig. Mukhang may koneksyon talaga ang tadhana namin ni Rika, Lola. Maagang nagising si Rika kinabukasan, hindi dahil sa sigaw ng tiyahin, kundi dahil sa kakaibang tahimik na bumalot sa paligid. Nagising siya sa isang malambot na kama, sa isang kwartong hindi niya inaasahan. Hindi ito malaki pero malinis at maaliwalas. May sariling banyo, aparador at isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Ilang araw na mula nang inalok siya ng matandang si Donya ng trabaho bilang personal assistant. Nung una ay nagdadalawang isip siya at hanggang ngayon ay napapaisip pa din pero mabait at close na agad ni Rika ito. Kahapon ay nagtungo si Rika sa bahay ng Donya, ngunit hindi na siya nakauwi dahil doon na siya pinatulog ng Donya. Habang inaayos niya ang sarili ay biglang bumukas ang pinto. Hoy, ikaw! Napalingon siya at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa pintuan, nakapamulsa at nakataas ang kilay. Matangkad ito, may timang buhok at matalim ang mga mata na parang palaging may inis sa mundo. Nakasuot ito ng mamahaling polo at slacks, pero kahit hindi ito magbihis ay halata sa tindig at porma pa lang na may dugong mayaman. Ako? Tanong ni Rika, nakataas ang kilay. Sino pa ba? May ibang tao pa ba dito? Sagot ng lalaki at halatang naiinis. Napangiwi si Rika. Mukhang hindi ito ang tipong mahilig makipag-usap ng maayos. Ako si Jordan. Patuloy nito. Apo ng lola ko. At simula ngayon, gusto kong malaman mong hindi ako natutuwa na nandito ka. Napakurap si Rika. Ha? You heard me. Sabi ni Jordan, lumapit ng kaunti. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para mahulog ang lola ko sa drama mo. Pero tandaan mo, hindi ka espesyal. Isa ka lang empleyado dito. At wala akong oras para sa mga kagaya mo. Tumigil si Rika sa pagpupulot ng kumot sa kama at tumayo ng tuwid. Nakapamewang. Wow! Ang aga-aga, ang init na agad ng ulo mo. Baka gusto mong uminom muna ng malamig na tubig. Hindi gumalaw si Jordan. Sa halip ay sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Mukhang palaban ka ha. Huwag mong isipin na porkit nakapasok ka sa bahay nito, pwede ka nang magtaray. Napangisi si Rika. Sorry pero sana magpasalamat ka man lang kahit papaano. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay umiiyak pa siya sa palengke. Naningkit ang mata ni Jordan, halatang hindi natuwa sa sinabi niya. Ngunit bago pa ito makasagot, ay may isang pamilyar na tinig ang pumasok sa eksena. Well. Napairap si Rika bago pa man niya makita kung sino ang dumating. Si Leon. Nakasuot ito ng isang kulay abong suit at may dalang isang tasa ng kape. Kumpara kay Jordan na halatang mainitin ng ulo, si Leon ay kalmado at may bahagyang nakakalokong ngiti sa labi. Tila may bago tayong miyembro ng pamilya. Biro nito, tinatapik-tapik ang balikat ni Jordan. Ano pinsan? Nasisiyahan ka na ba sa bago mong kasama? Muntik nang mapamura si Rika. At ano namang ginagawa mo rito? Kumunot ang noo ni Jordan. Magkakakilala kayo? Ngumiti si Leon, halatang natutuwa sa inis ni Rika. Oo naman, matagal na. Swerte mo nga insan at may pagkakataon kang makasama si Rika araw-araw. Hindi ko tituring na swerte yan. Sagot ni Jordan, tuluyan ang lumabas ng kwarto at halatang nawalan ng ganang makipagtalo. Naiwan si Rika na naiinis habang si Leon naman ay aliw na aliw. Palagay ko, sabi ni Leon habang umiinom ng kape. Magiging masaya ang pananatili mo rito, Rika. Napairap si Rika. Huwag kang umasang mag-e-enjoy ako. Ngumiti lang si Leon at tinitigan naman siya ni Rika. Maldita ang muka. At sa isip ni Rika ay mukhang hindi lang trabaho ang haharapin niya sa bahay na ito, kundi isang buong gulo kasama ang dalawang lalaking ubod ng yabang. Hindi pa man natatapos ang inis ni Rika kay Jordan ay heto na naman si Leon, nakangiti at nagpipilit makipag-usap sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ano na naman, Leon? Hindi ka pa ba aalis? Napangisi si Leon. Hawak pa rin ang tasang may laman ng kape.
Bakit Rika? Natutuwa ka bang makita ako? Hindi mo kailangan magpanggap na naiinis. Napairap si Rika. Alam mo, hindi ko maintindihan kung anong trip mo sa buhay. Pakiusap, huwag mo akong guluhin. Trabaho lang ang pinunta ko rito. Trabaho lang? Inulit ni Leon, nakataas ang kilay. So ibig sabihin, hindi mo ako gusto makita kahit bilang kaibigan? Mabilis siyang tumawa ng pilit. Kaibigan? Ikaw? No thanks. Kunwari nasaktan si Leon at hinawakan ng dibdib niya. Ouch, Rika. Ang sakit mo naman magsalita. Masasanay ka rin. Sagot ni Rika sabay talikod at nagsimulang ayusin ang mesa sa may sala. Pero imbis na umalis ay naupo si Leon sa may upuan at tinuloy ang panonood sa kanya. Talagang hindi mo ako gusto maging kaibigan? Tanong niya ulit. Hindi. Sigurado ka? Oo nga. Kahit napaka-charming ko? Napahinto si Rika sa ginagawa, napapikit saglit para pigilan ang sarili. Huminga siya ng malalim sa kahumarap kay Leon na nakapamewang. Makinig ka, Leon. Hindi ako interesado sa'yo, sa pera mo, sa kaibigan ko no na sinasabi mo o kung ano man na gusto mong palabasin. Nandito ako para magtrabaho. Hindi ako nandito para paglaruan mo o gawing libangan mo. Ngunit sa halip na mabastusan ay tila lalo pang natuwa si Leon. Napangiti siya at tumangutango. Gusto ko yan. Sabi niya, napakunot naman na ang noo si Rika. Ano? Yung ganyang palaban mong ugali. Tumayo si Leon at lumapit ng kaunti. Nakangiti pa rin. Nakakatuwang isipin na kahit nandito ka sa bahay ng lola ko, hindi ka pa rin nagtitinag. Hindi ako madaling matinag, Leon. Mariing sagot ni Rika. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Leon. I know. At yan ang pinaka nagustuhan ko sa'yo. Napairap si Rika at lumakad palayo. Ewan ko sa'yo. Habang palayo siya ay narinig niyang tumatawa si Leon. At sa isip ni Rika, mas gugustuhin pa niyang makipag-away kay Jordan kesa sa lalaking ito na tila hindi mauubusan ng pangaasar. Sa pagkainan, sa loob ng malawak at eleganteng dining hall, tahimik na nakaupo si Donya sa dulong bahagi ng mahabang mesa at pinagmamasdan ng dalawang taong parang hindi nauubusan ng inis sa isa't isa. Maaari bang kumain tayo ng tahimik? Reklamo ni Jordan, inilapag ang kubyertos ng medyo madiin. Napatingin si Rika sa kanya sa kadahan-dahang umiti bago sumubo ng kanin. Bakit? Naistorbo ka ba, bes? May diin sa huling salita, halatang nanadnad siya. Napasinghap si Jordan. Pwede ba, Rika? Kung wala kang balak kumilos ng maayos dito, mabuti pang... Ay, ano nga ulit yun? Mabuti pang ano? Rika leaned forward, resting her chin on her palm. Pilyang nakangiti. Paano ba yan, Jordan? Mukhang wala ka pang nasasabi pero bad trip ka na agad. Napailing si Jordan at saka napasinghap. Halatang pigil na pigil ang inis. Nakakainis ka. Salamat! Masayang sagot ni Rika bago sumubo ulit ng pagkain. Alam mo, Jordan, kung gusto mo ng tahimik na hapunan, edi wag kang makinig sa akin. Simple lang yun. Napanguso siya at kinindatan si Jordan na lalong ikinainit ang ulo ng lalaki. Samantalang si Donya na tahimik lang kanina ay biglang humagikhik. Ay nako, napakasaya naman ninyong dalawa. Rika, iha, parang ikaw pang lalaki rito. Si Jordan naman ay nagmamaktol. Napatingin si Jordan sa kanyang lola, hindi makapaniwala. Lola naman. Reklamo niya, ngunit si Rika ay tuwang-tuwa sa reaksyon nito, lalo pang nangaasar. Tama po kayo, Donya. Parang batang hindi nabilan ng laruan. Gusto mo ba talaga mawalan ng trabaho, Rika? Mariing sabi ni Jordan, hindi na nagawang itago ang iritasyon. Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Ngumiti si Rika sa kamuling sumubo ng pagkain. Lalo pang natatawa si Donya Natalia. Iniiling ang ulo habang pinagmamasdan ng dalawa. Ay nako, mukhang hindi lang pagkain na magiging mainit dito sa pagkainan natin. Habang tahimik na kumakain si Donya, si Jordan at Rika naman ay nagbabangayan ng tingin. Parang mga batang ayaw magpatalo sa isa't isa. Alam mo, Rika? Sabi ni Jordan, tinutusok ang tinidor sa kanyang plato. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka pa tinanggap dito.
Napanguso si Rika, halatang aliw sa inis ng binata. Eh di magreklamo ka sa Donya. Sige nga, sabihin mo na paalisin ako. Napailing si Jordan. Bakit ko pa gagawin yun kung obvious namang wala kang balak umalis? Good, at least may natutunan ka rin. Sagot ni Rika at kinindatan pa si Jordan. Napabundong hininga ang binata, pero halatang pigil ang ngiti. Huwag mong isipin na magtatagal ka rito nang hindi kita pahihirapan. Napangisi si Rika saka tumagilid sa upuan, parang nagcha-challenge pa siya. Ah, ganon. E paano kung ako yung mang-asar sa'yo hanggang sa ikaw ang maunang sumuko? Napataas ang kilay ni Jordan. Kung ganun, tingnan na lang natin kung sinong unang bibigay. Challenge accepted! Rika clapped her hands at ngumiti ng matamis. Exciting to, Donya! Hindi po ba? Napailing si Donya Natalia. Hindi mapigilan ng tawa. Iha, masyado mong ginagalit ang apo ko. Naku, Donya, hindi ko naman po ginagalit si Jordan. Nagtuturo lang ako sa kanya ng patience. Sagot ni Rika habang umunguya ng kanin. Patience? Sa'yo? Jordan scoffed. Huwag mo akong gawing eksperimento, Rika. Kaya mo nga ako pinagtitiisan, di ba? Ibig sabihin, matibay ka. Sagot ni Rika sabay tapik sa balikat ni Jordan. Lalong lumalim ang kunot ng noo ng binata pero halatang hindi siya makasagot. Samantalang si Donya ay muling humagikhik. Ay nako, mukhang hindi ako magsasawa sa hapagkainang ito. Siguradong marami pa akong makikitang entertainment sa inyong dalawa. Si Rika naman ay ngumiti ng matamis. Siyempre po, Donya. Sisiguraduhin kong hindi boring dito. Napabuntong hininga si Jordan. Diyos ko, kailangan ko habaan ng pasensya ko sa babaeng to. Nanatili saglit si Rika sa bahay. Pagkatapos ay dumiretso siya sa palengke. Pagkatapos magbenta ng paninda ay pawisan at pagod siya pero hindi nawawala ang pag-asa. Alam niyang kailangan niyang kumita upang hindi umasa sa kanyang malupit na tiyahin at pinsan. Pagdating niya sa bahay ay nakita niya si Aling Minda na nakaupo sa harap ng pintuan. Nakakunot ang noo at halatang may hinanakit na namang sasabihin. Si Tricia naman ay nakatayo sa tabi nito, nakahalukip-kip at nakataas ang kilay. Aba, kung hindi ka pa dumating! Sigaw ni Aling Minda sabay irap kay Rika. Anong oras na ha? Ang kapal din naman ng mukha mong magpakalayas-layas dito habang kami dito nagpapakahirap. Napayuko si Rika, hawak pa rin ang basket ng natirang paninda. Pasensya na po, tiya. Kailangan ko pong magbenta para may pambili tayo ng pagkain. Aba, ikaw pa talagang may gana magsabi niyan? Singit pa nito, tumawa namang mapang-asar. Para saan pa? Hindi mo naman kami pakikinabangan. Alam mo bang nakakahiya ka sa mga tao dito sa barangay? Ang pulubi naming pinsan, nagtitinda sa palengke. Diyos ko! Singit naman ni Tricia. Tama na, Tricia! Sabat ni Aling Minda, tumayo at lumapit kay Rika. Matagal ko na ngang iniisip ito. Simula ngayon, hindi ka natitira dito sa bahay namin. Lumayas ka na! Napamulagat si Rika, hindi makapaniwala sa naririnig. Tiya, anong ibig niyong sabihin? Wala po akong ibang matutuluyan. Aba, hindi ko na problema yan. Matigas na sagot ng matanda. Hindi ka namin responsibilidad. Sa totoo lang ay matagal na sana kitang pinaalis. Pero dahil naaawa ko ay pinatuloy kita. Pero ngayon, wala na akong pakialam. Kung gusto mong magpalakalunod sa kahirapan ay bahala ka. Pero ngayon, saan po ako pupunta? Tanong ni Rika, nangingilid ang luha. Aba bahala ka, doon ka sa kalye. O kaya bumalik ka sa palengke. Hindi ka namin kailangan dito. Sagot nito na may halong pangiinsulto. O baka naman gusto mong matulog sa tabi ng mga basurahan. Bagay sa'yo yon. Sagot ni Tricia. Natatili si Rika sa kinatatayuan niya. Hindi alam ang gagawin. Bitbit ang ilang damit at natitirang paninda ay naglakad siya palayo. Hindi alam kung saan pupunta. Habang naglalakad ay sumagi sa isipan niya si Doña Vicenta na tinulungan niya kanina sa palengke. Isang matandang mayaman, ngunit mabait. Naisip niyang baka matulungan siya nito kahit papaano. Wala siyang ibang mapupuntahan kaya nagdesisyon siyang puntahan ang bahay ni Doña Vicenta. Malaki at marangya ang bahay ni Doña Vicenta.
Nang kumatok si Rika ay isang kasambahay ang sumilip. Ano yon? Tanong ng kasambahay. Magandang gabi po. Pwede ko po bang makausap si Doña Vicenta? Mahina ngunit magalang na sagot ni Rika. Bago pa makasagot ay narinig ni Rika ang pamilyar na boses mula sa loob. Sino yan, Dolores? Bumukas ang gate at lumabas si Doña Vicenta. Nang makita siya ay agad itong ngumiti. O Rika, mabutit na gawi ka rito. Halika, pasok! Nagulat ang kasambahay pero agad siyang pinagbuksan ni Doña Vicenta. Pumasok siya at doon naramdaman ang mainit na pagtanggap ng matanda. Ano ginagawa mo rito sa 10 oras ng gabi? Tanong ng matanda. Doon hindi napigilan ni Rika ang emosyon. Pinalayas po ako ng aking tiyahin. Umiiyak niyang sabi. Wala na po ako matutuluyan. Nanlaki ang mata ni Doña Vicenta. Pinalayas ka nila? Napakasama talaga ng ugali ng kamag-anak mo na yan. Hinawakan niya ang kamay ni Rika. Huwag ka mag-alala, iha. Dito ka natitira sa akin. Nagulat si Rika. Ha? Pero po, hindi po ako Shh! Pinatigil siya ni Doña Vicenta. Mula ngayon, ikaw na magiging personal assistant ko. May kwarto ka rito, may pagkain, at hindi mo kailangan magdusa. Labis ang pasasalamat ni Rika. Sa wakas ay naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya. Napangiti si Rika, lalo na nang mapansin niyang natatawa si Doña Vicenta sa tabi nila. Ay sorry, ako na nga pala ang bago mong yaya. Ano bang gusto mong almusal, Ginoo? Iyahain ko na. Napaatras si Jordan, halatang naiinis. Excuse me? Hindi kita yaya. Ngumiti si Rika at tumangutango. Tama ka naman, kasi ang yaya inaalaga ng alaga niya. Ikaw, para kang asong laging nakangit-ngit. Halos mabilaukan si Doña Vicenta sa kape niya dahil sa sobrang tawa. Rika, hiya, baka ma-high blood ang apo ko. Napahawak si Jordan sa sentido niya at bumuntong hininga. Lola, seryoso ka ba siya ang assistant mo? Napangiti si Doña Vicenta habang nagpapahid ng luha sa gilid ng mata niya dahil sa kakatawa. Oo naman, iho. At mukhang magiging masaya ang buhay natin dito, hindi ba? Napangiwi si Jordan. Masaya para sa inyo, pero hindi para sa akin. Nagkibit balikat si Rika at bumalik sa pag-aayos ng mesa. Aba, kung gusto mo namang maging masaya, edi wag kang magsungit. Subukan mong ngumiti minsan. Malay mo mas gumwapo ka. Napahinto si Jordan at napatingin sa kanya, parang hindi sigurado kung maiinis o matatawa sa sinabi niya. Napansin ni Rika ang reaksyon nito at muling ngumiti ng matamis. Pero kung gusto mo namang laging nakasimangot, edi sige lang, bagay naman sa'yo para kang kontrabida sa teleserye. Napailing si Jordan at tumingin sa kanyang lola na hindi na talaga mapigilan ng tawa. Lola, saan mo ba ito napulot? Pinisil ni Doña Vicenta ang pisngi ng apo niya. Sa palengke, maswerte tayo't nakilala ko siya. Napabuntong hininga si Jordan at tumupo sa mesa. Great, isang palengkera sa loob ng bahay. Lumapit si Rika, may bitbit na tasa ng kape at inilapag yon sa harap ni Jordan. Ayan na sir, kape mo, pantanggal ng sungit. Tumingin si Jordan sa tasa, tapos ay bumalik ang tingin niya kay Rika na nakangiti pa rin sa kanya na parang iniinis talaga siya. Mahirap to. Mukhang hindi ko siya basta-basta matatakot. Habang umiinom siya ng kape ay tahimik niyang pinagmamasdan si Rika na abala sa pag-aasikaso sa kanyang lola. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatitig. At sa unang pagkakataon na hindi niya alam kung iritado ba siya o natutukso na. Napansin niyang napakagaan ng kilos nito, parang sanay na sanay sa gawaing bahay. Pero ang mas ikinainis niya ay kung paano nito kayang umasta na parang hindi siya nababastusan sa sinabi niya kanina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mainis o matuwa sa lakas ng loob ng babaeng ito. Biglang napatingin si Rika sa kanya at napansin niya ang nakatitig niyang mata. Agad siyang napasimangot. Ano? May muta ba ako sa mata? O namamangha ka lang sa ganda ko? Napangiwi si Jordan at agad na iniwas ang tingin. Kapal. Napangisi si Rika at muling bumaling kay Doña Vicenta. Doña, gusto niyo po bang palitan tong apo niyo? Parang may sira kasi sa ugali . Muling natawa si Doña Vicenta.
Hay iha, kung pwede lang sana. Pero wala nang papalit dyan. Wala ring bibili. Nagpantig ang tenga ni Jordan. Lola naman. Reklamo niya. Napailing si Doña Vicenta at pinisilang pisngi ng apo. Jordan, iho, ka kasing masyadong seryoso. Baka lalo kang tumanda ng maaga niyan. Bumaling si Rika kay Jordan at nagkunwaring nag-aalala. Oo nga. Alam mo, may nabasa ako. Mas madaling magkakaroon ng kulubot ang mga taong masungit. Baka bukas makalawa, mapagkamalan ka ng tito imbis na kuya. Nagpakawala ng mapaklang tawa si Jordan. Wow, dami mong alam. Oo nga naman, yan kasi ang specialty ko eh. Sagot ni Rika sabay kindat. Huminga ng malalim si Jordan at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi pwede to. Hindi ako pwede magpatalo sa babaeng to. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit kay Rika. Alam mo, since ang dami mong alam, bakit hindi ka nalang gumawa ng mas kapani-pakinabang? Gumagawa naman ako ah. Sagot ni Rika at nagtaas pa ng kilay. Ikaw nga tong puro reklamo eh. Muling natawa si Doña Vicenta. Nako Jordan, iho, mukhang nakahanap ka ng katapat mo. Jordan clenched his jaw pero hindi na siya sumagot. Mas mabuti pang magtungo na lang siya sa opisina kaysa makipagsagutan sa babaeng ito. Ngunit bago siya lumabas ay sinipat niya si Rika mula ulo hanggang paa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal dito. Ngumisi si Rika at sumandal sa mesa, nakataas ang kilay. Ako rin, tingnan natin kung hanggang kailan mo ako matitiis. At sa pagkakataong yun ay napansin ni Jordan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Masarap palang kalaban si Rika. Makalipas ang ilang buwan ay hindi na malaya ni Jordan kung paano unti-unting nagbago ang tingin niya kay Rika. Dati ay inis siya sa pagiging palaban at madaldal nito, pero habang lumilipas sa mga araw ay nakita niya ang masipag, matapang at masayahing panig ng dalaga. Isang gabi ay nadaanan niya ang kusina kung saan nabala si Rika sa pagliligpit. Tahimik siyang pumasok at narinig ang pag-uusap nito sa kasambahay. Buti na lang at nariyan si Donya, sabi ng kasambahay. Kung hindi dahil sa kanya, siguro alipin pa rin ako sa mga kamag-anak ko. Sagot ni Rika, napakunot ang noo ni Jordan. Hindi nila ako tinuring na pamilya. Para akong katulong sa bahay namin, pinapahiya at ginugutom. Dagdag pa ni Rika, may mapait na ngiti. Pero hindi ako galit, mas gusto kong patunayan na kaya kong magtagumpay kahit wala sila. Hindi makapaniwala si Jordan. Sa likod ng tapang ni Rika ay may sakit pa pala siyang kinikimkim. Kinabukasan ay tinawag niya ito sa opisina. Gusto mo bang umasenso? Tanong niya. Ano bang tanong yan? Siyempre! Sagot ni Rika. Binigyan ni Jordan ng isang sobre. Laman nito ay kontrata para sa trabaho sa kumpanya nila. Gusto kong bigyan ka na mas magandang oportunidad. Ani Jordan. Naaawa ka ba sa akin? Biro ni Rika. Hindi. Gusto lang kitang tulungan. Alam kong kaya mo. Tahimik si Rika. Sa kabila ng pagtatanggol niya sa sarili ay ramdam niyang totoo ang intensyon ni Jordan. Dito nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Rika. Sa tulong ni Jordan ay natuto siyang humawak ng pera, magnegosyo at unti-unting binuo ang pangarap. Sa bawat araw ay lumalalim din ang koneksyon nila. Isang hapon ay habang nagkakape ay nagtanong si Jordan. Anong pinakamalaga sa'yo? Ang makamit ang mga pangarap ko. Sagot ni Rika. Tumango si Jordan. Akala ko dati, sapat na mabuhay para sa sarili. Pero mas ma-appreciate ko na ngayon ang mga taong tulad mo. Bakit? Tanong ni Rika at nakatitig sa kanya. Iba ka, Rika. Gusto ko lang sabihin na salamat. Napatingin si Rika sa labas. Siguro, kaya tayo nagkakilala kasi pareho tayong may gustong patunayan. Hindi lang yun. Sabi ni Jordan. Pinahahalagahan din kita. Nakatingala sila, tahimik, malalim. Ikaw ba, Jordan? Tanong ni Rika. Lumapit si Jordan. Ang totoo, gusto kita, Rika. Ngumiti ito. Ako rin. Sa simpleng sandali ay nagsimula ang isang damdaming matagal na nilang iniiwasan. Pagmamahalan na bunga ng respeto at pag-unawa at pagtutulungan. Ilang taon ang lumipas.
Isang hapon ay isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng lumang bahay na minsang naging kulungan ni Rika. Bumaba siya, suot ang isang eleganteng bestida, sapatos na may mataas na takong, at alahas na sumasalamin sa kanyang tagumpay. Sa loob ng maraming taon ay tiniis niyang pangaapi ng kanyang sariling pamilya. Ngayon ay sa oras na para isulat niya ang kanyang sariling kwento. Nasa labas si Aling Minda, si Mang Rodel at si Tricia. Nang makita nila kung sino ang bumaba mula sa sasakyan, ay halos manlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Rika? Halos sabay na sabi ni Aling Minda at Mang Rodel. Nanlaki rin ang mata ni Tricia pero agad din itong tumalim. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, halatang kinakabahan. Ngumiti si Rika ngunit hindi ito abot sa kanyang mga mata. Bakit? Hindi ba pwedeng bumisita sa isang dating miyembro ng pamilyang ito? Wala kang dapat na balikan dito. Sabat ni Aling Minda, pilit na pinapanatili ang tikas ng kanyang tindig. Matagal nang wala rito, Rika. Oh, talaga ba? May bahid ng panunuya na tinig ni Rika. Aba, dapat nga siguro kayo ang matagal nang wala dito. Kasi mula ngayon, akin ang bahay na to. Ano? Sabay na sigaw ni Tricia. Ngumisi si Rika at naglabas ng isang papel mula sa kanyang handbag. Legal na papeles. Nakapangalan na sa akin ang bahay na to. Binili ko. Wala na kayong karapatang manatili dito. Namutla si Mang Rodel. Hindi pwede to. O pero pwede. Madiing sagot ni Rika. At ngayon, gusto kong lumayas kayo. Katulad ng ginawa niyo sa akin noon. Rika, anak. Napaluhod si Aling Minda sa harapan niya. Patawarin mo na kami. Alam namin nagkamali kami. Lumuhod din si Mang Rodel habang si Tricia ay nanatiling nakatayo. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Rika, hindi mo kailangan gawin to. Pakiusap ni Mang Rodel. Wala na kaming ibang matutuluyan. Pinunood lang sila ni Rika. Walang emosyon sa kanyang muka. Noon ay siya ang nakaluhod at nagmamakaawa. Siya ang tinaboy, iniwan at tinrato na parang basura. Pero ngayon, sila naman ang nasa ilalim. Ayan, ganyan ang itsura ko noon. Natatandaan nyo? Malamig na sabi ni Rika. Pero nasaan ang awa nyo noon? Wala. Kaya ngayon, bakit ko kayo dapat kaawaan? Lumuhod na rin si Tricia at pilit na pinapakalma ang kanyang pride. Rika, please! Hindi namin alam ang ganitong mangyayari. Napangisi si Rika at umiling. Hindi nyo alam? Hindi, Tricia. Alam nyo, pero wala kayong pakialam. Ngayon, kayo naman ang walang magawa. Mas humagulhol si Aling Minda at Mang Rodel, ngunit nanatiling matigas si Rika. Lumayas kayo! Madiing utos niya. Ngayon din! Nang makita nilang walang awa sa mga mata ni Rika ay unti-unti silang tumayo. Umiiyak si Aling Minda habang niyakap si Mang Rodel, samantalang si Tricia ay hindi pa rin makapagsalita. Habang papalayo sila sa bahay ay pinanood lang sila ni Rika, malamig at walang bakas ng panghihinayang. Sa wakas ay nakuha niya ang hustisyang matagal niyang hinintay. At kahit pa sa harap niya ay may mga luha at pakiusap ay hindi siya natinag. Ngayon ay alam niyang hindi na siya kailanman muling tatapakan ni numan. Pinanood ni Rika ang kanyang dating pamilya habang palayo sila sa bahay. Ang bahay na minsang naging kulungan niya, pero ngayon ay kanya na. Wala siyang nararamdamang awa. Hindi niya iniisip na darating ang araw na sila naman ang mawawalan. Pero ngayon ay narito na siya. Pinapanood silang nagmamakaawa, tulad ng ginawa niya noon. Nang makalayo na ang tatlo ay lumingon siya sa kanyang tauhan. Siguraduhin yung malinis ang bahay na to. Ayoko ng kahit na anong bakas ng nakaraan. Opo, Ma'am Rika. Sagot ng isa sa mga katiwala niya. Pumasok si Rika sa loob at doon siya napahinto. Kahit wala na ang kanyang dating kasangkapan, ang mga alaala ay naroon pa rin. Ang maduduming sahig na dati niyang nililinisan, ang dingding na minsang sinandalan niya habang umiiyak, at ang mga lumang hagdan kung saan siya madalas sigawan ng kanyang tiyahin. Napalunok siya. Akala niya'y magiging masaya siya kapag nakita niyang bumagsak ang mga taong nanakit sa kanya. Pero bakit tila hindi niya maramdaman ang kasiyahang iyon? Bakit hindi pa rin siya nakontento? Napalingon siya at nakita niya si Jordan.
Nakatayo sa pintuan, nakapamulsa habang nakatitig sa kanya. Akala ko ba ito ang gusto mo? Dagdag pa nito, tumikim si Rika at iniiwasan ang titig ni Jordan. Oo, matagal kong hinintay ang araw na to. At ngayon, nakuha ko ng nararapat sa akin. Umiling si Jordan. At ano ngayon? Masaya ka na? Napahinto si Rika, hindi siya agad nakasagot. Lumapit si Jordan at tinitigan siya ng malalim. Matagal kitang nakasama, Rika. Alam kong hindi ka ganyan. Hindi mo ikakasaya ang ganitong paghihiganti. Napalunok siya. Ano bang gusto mong gawin ko? Patawarin sila? Yakapin at sabihin na ayos lang ang lahat? Umiling si Jordan. Hindi. Pero gusto kong tanungin mo ang sarili mo. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo pagkatapos nito? Sa tingin mo ba magiging worth it ang lahat ng to? Kapag naitaboy mo na sila, mawawala na ang sakit? Hindi sumagot si Rika. Alam niyang may punto si Jordan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Rika, hindi ko sinasabing kalimutan mo lahat ng ginawa nila. Pero baka may ibang paraan para matapos ito, nang hindi ka nagdadala ng galit sa puso mo. Muli siyang tumingin sa labas. Kita pa niya sina Aling Minda, Mang Rodel at Trisha. Nakaupo sa gilid ng kalsada at walang patutunguhan. Napapikit siya, huminga ng malalim, at sa pagkakataon na yon ay tinanong niya ang sarili. Masaya ba siya ngayon o may kulang pa? Isang linggo ang lumipas bago siya tuluyang nagdesisyong harapin ang nakaraan. Isang gabi ay habang papalabas siya ng opisina ay biglang bumungad sa kanya si Jordan na nakasandal sa kanyang sasakyan, nakapamulsa at may pilyong ngiti. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jordan, halatang alam na niyang may balak si Rika. Napabuntong hininga si Rika. Pupuntahan ko sila. Tila hindi nagulat si Jordan sa sagot niya. Okay, tara. Hindi mo na itatanong kung bakit? Alam ko na ang sagot. Sagot ni Jordan habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Napailing si Rika pero sumakay na rin. Habang binabaybay nila ang kalsada ay tahimik lamang siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Galit ba, awa o pangamba? Pagdating nila sa isang lumang waiting shed sa gilid ng lansangan ay doon niya sila nakita. Si Aling Minda nakayakap sa sarili at tila nilalamig. Si Mang Rodel nakaupo sa semento, mukhang matamlay. Si Trisha naman ay nakatalikod at walang kibo. Lahat sila'y mukhang payat at lupaypay. Napalunok si Rika at hindi niya inaasahang makikita silang ganito. Nang makita siya ni Aling Minda ay nanlaki ang mga mata nito. Rika? Dahan-dahang lumapit si Rika. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya, malamig ang tono. Mabilis na nagsalita si Mang Rodel at halos namamalat na ang boses nito. Rika, anak, wala na kaming mapuntahan. Ganun ba? Mahinang sagot niya. Eh di dapat masanay na kayo. Hindi ba ganito rin kayo noon? Yumuko si Aling Minda. Oo, alam kong mali ang ginawa namin sa'yo. Napangiti si Rika pero halatang wala itong saya. Mali? Ganun lang kadali? Lumuhod si Trisha sa harapan niya. Ang dating mapanglait na itsura nito at mayabang niyang pinsan, ngayoy lumuluha na. Rika, patawad! Alam kong hindi namin deserve humingi ng tawad pero... Huminga ng malalim si Rika. Sa loob-loob niya hinihintay niya ang sandaling ito. Ang makita silang nagmamakaawa. Pero bakit parang hindi siya natutuwa? Tumingin siya kay Jordan na tahimik lang na pinagmamasdan sila. Hindi ito nagsalita, pero tila binabasa ang ekspresyon niya. Tumayo ka, Trisha. Utos ni Rika. Nag-aalangan namang tumayo ang pinsan niya. Bakit ka nandito? Tanong niya. Akala ko ba ikaw ang reyna doon? Yumuko si Trisha. Wala na ako may pagmamalaki ngayon. Tahimik lang si Rika. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanya ang sakit ng nakaraan. Pero sa harap niya ngayon, ang mga taong nagdusa na rin tulad niya. Bumuntong hininga siya. Sumakay kayo. Nagulat ang tatlo. Ano? Sinabi kong sumakay kayo. Ulit niya. Huling pagkakataon na to. Kung gusto niyong bumangon, may kondisyon ako. Nagkatinginan ng tatlo. Tila hindi makapaniwala sa narinig.
Anong kondisyon yan? Tanong ni Aling Minda. Magbago kayo. Sagot ni Rika, diretso ang tingin sa kanila. At matutong lumaban sa buhay nang hindi nangaapi ng iba. Muling bumigay si Aling Minda at napaiyak. Isa-isang silang sumakay sa sasakyan ni Rika. Habang pinagmamasdan sila ni Jordan ay bahagya itong ngumiti. Proud ako sa'yo. Tumingin si Rika sa kanya. Bakit? Dahil hindi ka nagpatali sa galit mo at mas pinili mong maging mabuting tao. Napabuntong hininga si Rika. Sana lang, Jordan. Sana lang hindi ko to pagsisihan. Hindi mo pagsisisihan to dahil alam ko may puso ka kahit anong pilit mong itanggi. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Rika ang tunay na kalayaan. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at pagpapatuloy ng buhay. Matapos ang ilang linggo ay unti-unting nagbago ang mga buhay ng mga taong nakapaligid kay Rika, pati na ang kanyang pamilya. Sa turong ni Rika, nagsimula silang magbago at magsikap, ngunit hindi pa rin ganap ang kanilang pag-unlad. Ibinigay ni Rika ang lahat ng tulong na kaya niyang ibigay, ngunit may mga kondisyon. Kailangan nilang magpakumbaba at magsikap na makabangon mula sa kanilang mga pagkakamali. Habang patuloy ang kanilang pagsusumikap ay unti-unting napansin ni Rika ang pagbabago sa kanilang mga ugali. Hindi na sila ang mga tao na dati hindi siya pinansin. Ngunit ngayon, ang pamilya ni Rika ay nagsusumikap upang magbago para sa mas mabuting kinabukasan. Isang gabi ay nakahawak si Rika sa braso ni Jordan habang naglalakad sila sa Venice Grand Canal Mall. Ang ilaw ng paligid, malamig na simoy ng hangin at ang tunog ng violin ay lumilikha ng perpektong romantikong gabi. Wow! Bulong ni Rika. Para tayong nasa Italy! Hindi ko alam na mahilig ka pala sa ganito. Ani Jordan, hindi naman ako maarte sa date pero iba yung vibe dito. Sagot ni Rika habang pinagmamasdan ng gondola na may sakay na magkasintahan. Kung gusto mo, sumakay tayo. Alok ni Jordan. Cheesy! Puna ni Rika pero ngumiti siya. Sa huli ay pumayag din. Habang dahan-dahang umuusod ang gondola ay ramdam ni Rika ang init ng katawan ni Jordan sa tabi niya. Nagkatinginan sila at tila nawala ang ingay ng paligid. Alam mo, Bungad ni Jordan. hindi ko inakalang darating yung araw na ganito tayo. Hindi nag-aasaran. Nagugulat ka ba? Tanong ni Rika. Oo, pero gusto ko. Ngumiti si Rika. Gusto ko rin. Napatingin si Jordan sa kanya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Rika. Minsan lang to. Bulong niya. Gusto kong tandaan ng gabing to. Grabe ka, nagiging romantic ka na. Biro ni Rika. Mahal na mahal mo lang talaga ako eh. Balik ni Jordan. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Rika pero ngumiti rin siya. Ramdam niyang totoo ang bawat salita ni Jordan. Tahimik silang nagmamasid sa paligid. Nang biglang magsalita ulit si Rika. Hindi ko akalaing mararanasan ko to. Yung may magyayaya sa akin sa isang romantic date. At bakit naman hindi? Tanong ni Jordan. Kasi hindi ako sanay. Trabaho lang lagi. Akala ko hindi para sa akin ang ganito. Hindi mo ba pangarap to? Siguro. Pero hindi ko siya priority noon. At ngayon, Parang masaya pala. Bulong ni Rika. Hinawakan ulit ni Jordan ang kamay niya. mahal, sanay kang maging matatag. Pero alam mo na bang gusto mo sa buhay? Tumingin si Rika sa kalangitan. Siguro gusto ko ng simpleng pamilya. Simpleng buhay. Mga anak. Noon, hindi ko naman kaya mangarap ng ganun eh. Napangiti si Jordan. Bagay sa'yo yan. Bakit naman? Kasi masaya kang isipin yun. At syempre, ako makakasama mo. Napatingin si Rika sa kanya. Hindi alam ang isasagot. Ikaw? Balik niya. Ano bang pangarap mo? Sandaling natahimik si Jordan. Hindi ko rin alam. Sa dami ng meron ako, parang wala na akong hinahangad pa. Pero gusto ko ng isang bagay na pinapaghirapan ko. Hindi dahil sa pangalan o pera namin. Pareho pala tayo. Ani Rika. Oo nga. Tugon ni Jordan. Sa katahimikan ay pareho nilang naramdaman na may espesyal na nabuo ngayong gabi. Ikaw ang kasama ko sa mga pangarap ko, Rika.
Malambing niyang sabi. Ngumiti si Rika. Simula nang dumating ka, ang dami kong gustong marating. Hinawakan niya ang kamay ni Jordan. Nagkatitigan sila at dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi. Isang matamis na halik ang nagselyo ng gabing iyon. Punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. I love you, Rika. Ikaw lang ang mamahalin ko. Bulong ni Jordan. Mahal na mahal din kita. Sa ilalim ng mga ilaw ng Venice Grand Canal, habang patuloy na dumadaloy ang gondola, ay napagtanto nilang hindi ito basta date lang. Ito ang simula ng isang panghabang buhay na pangarap. Ito ay ang simulang hindi nila inaasahan. Buwan nang lumipas, maagang nagising si Rika ng maaraw na yun matapos siyang imbitahin ni Aling Minda at Trisha na dumaan sa bahay nila. Muling ibinigay ni Rika ang bahay na kanyang binawi ng walang alinlangan. Hindi na ito katulad noon. Wala na ang tensyon, wala na ang matinding sama ng loob. Matagal na silang nagkaayos at ngayon ay nararamdaman na niya ang tunay na koneksyon sa kanila bilang pamilya. Pagdating niya sa bahay ay naamoy agad ni Rika ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain mula sa kusina. Napangiti siya. Aba, ang aga nating magluto ah! Bati niya habang pumapasok. Napalingon si Trisha mula sa kalan, naka-apron at may hawak pang sandok. Siyempre naman, ngayong available ka, hindi pwedeng hindi ka namin pagsilbihan. Tumawa si Rika at naupo sa hapagkainan. Para namang bisita ang turing niyo sa akin. Lumabas mula sa kusina si Aling Minda, may dalang isang bandehadong ulam. Aba, dapat lang. Ilang beses mo na kaming tinulungan, Rika. Ngayon kami naman na magpapasaya sa'yo. Hala kayo, parang ang laki naman ng utang niyo sa akin. Pabirong sabi ni Rika. Hindi ba? Sabat ni Trisha, nilapag ang isang bowl ng sinigang sa harapan niya. Hindi mo na kailangan gawin yon pero ginawa mo. Simula noon, hindi ka nagdalawang isip na tumulong sa amin. Kahit na, alam mo na. Napangiti si Rika at umiling. Tigil na yan, Trish. Matagal na yon, okay na yon. Lumapit si Aling Minda at hinawakan ng kamay ni Rika. Anak, kahit ilang beses pa kaming magpasalamat, hindi yun sapat. Hindi lang pera ang binigay mo sa amin noon kundi pag-unawa at pagmamahal. Medyo namula si Rika sa sinabing yun ng tiyahin. Hindi siya sanay na binibigyan ng ganitong klase ng atensyon. Tiyang naman, nagiging sentimental na kayo eh. Natural lang. Sagot ni Aling Minda at natatawa. Kaya sige na, kumain ka na dyan. Ikaw ang bida ngayon. Napangiti si Rika habang tinitingnan ang mga pagkaing inihanda nila. Inihaw na liempo, sinigang na baboy, ginataang gulay at paborito niyang leche flan. Grabe naman to, parang piyesta. Biro niya. Para sa'yo talaga yan. Sagot ni Trisha sabay kindat. Kaya kumain ka na at bago pa magbago ang isip namin. Napatawa si Rika. Hindi man nila sabihin sa harap nila, ay alam niyang mahalaga siya sa kanila. At habang pinagsasaluhan nila ang masarap na pagkain at puno ng tawanan na pagkainan, napagtanto ni Rika na minsan, ang totoong pamilya ay hindi perpekto. Pero ang mahalaga ay natuto silang magpatawad, magpahalaga at magmahal muli ng totoo. Matapos ang masarap na kainan sa bahay ni na Aling Minda, hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Rika. Pakiramdam niya isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang tuluyan ng napunan. Hindi lang dahil sa masarap na pagkain kundi dahil sa nararamdaman niyang init ng pamilya. Isang bagay na matagal niyang inakala na hindi niya mararamdaman muli mula sa kanila. Habang naguhugas ng pinggan si Trisha, lumapit si Rika sa kanya at tumabi. Sumandal ito sa counter. Grabe kayo ah. Biro niya. Pinafeel niyo talaga na espesyal ako. Napatingin si Trisha sa kanya at siniko siya ng mahina. Dapat lang no, bawi lang to sa lahat ng kabaitan mo. Napangiti si Rika. Hindi niya inaasahang magiging ganito ka-smooth ang relasyon nila ni Trisha. Noon ay halos hindi sila magkasundo. Laging may inisan at bangayan. Pero ngayon ay tila hindi na sila magkalaban. Magpinsan na silang tunay. Alam mo Rika, seryosong sabi ni Trisha habang patuloy sa paghuhugas. Ang laki ng pinagbago mo. Napakunot noo si Rika. Anong ibig mong sabihin? Mas maluwag ka na, mas masaya ka na. Sagot ni Trisha,
Saglit siyang tiningnan. At palagay ko, may kinalaman dyan si Jordan. Nanlaki ang mata ni Rika at agad siyang nag-iwas ng tingin. Ano namang koneksyon niya dito? Napangisi si Trisha. Oh please, wag ka na magkaila. Iba na ang aura mo. Para kang isang taong nahanap na yung tamang tao para sa kanya. Napailing si Rika pero hindi niya maitatanggi na tama si Trisha. Simula nang dumating si Jordan sa buhay niya ay parang unti-unting bumukas ang mundo niya. Samantalang nakangiti lang si Aling Minda habang pinagmamasdan ng dalawang dalaga. Dati-rati ay puno ng tensyon ang bahay na ito tuwing magkasama si Rika at Trisha. Pero ngayon ay parang tuluyan ng naglaho ang lamat ng nakaraan. At sa isip ni Rika, mukhang hindi lang isang pangarap ang matutupad niya, kundi isang bagong buhay na may bagong pagkakataon para sa lahat. Habang patuloy sa tawanan si Rika at Trisha, ay biglang may bumusina sa labas ng bahay. Napatingin sila sa isa't isa bago tumayo si Rika at sumilip sa bintana. Aba! Ani Trisha at nakangiti. Dumating ng Prince Charming mo! Prince Charming agad? Baka delivery lang yan ng pagkain. Sagot ni Rika pero halata naman sa mukha niyang kinikilig siya. Binuksan niya ang pinto at bumungad ang isang pamilyar na muka. Si Jordan, nakaitim na jacket at may hawak pang iced coffee. Hey, Bati ni Jordan at may bahagyang ngiti. sabi mo gusto mo ng kape. So naisip kong daanan ka. Napangiti si Rika at kinuha ang iced coffee. Aba, ang galing mo namang magbasa ng isip. May free cookie ba to? Depende. Sagot ni Jordan palapit sa kanya. Kung sasama ka sa akin ngayon, baka makahanap tayo ng cookie. Bumuntong hininga si Trisha sa likod nila, halatang nangaasar. Naku Rika, mukhang may date kayo ngayon ni Sir Jordan ah. Huwag mo nang patagalin yan. Napailing si Rika pero hindi maitago ang ngiti. O sige na, aalis na kami. Trisha, ikaw nang bahala kay Aling Minda ha. Go lang, enjoy kayo. Sagot ni Trisha sabay kindat. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, binuksan ni Jordan ang pinto ng kotse para kay Rika. So, saan tayo pupunta? Tanong ni Rika habang sinisip-sip ang iced coffee niya. Jordan smirk. Surprise. At sa pagandar ng sasakyan ay isang bagong kwento ang nagsisimula. Lumipas ang ilang linggo matapos ang masayang salo-salo sa bahay ni na Aling Minda. Naging abala si Rika sa pagpaplano ng kanyang pangarap na cafe, habang si Jordan naman ay palaging nariyan upang suportahan siya. Sa dami ng mga pagkakataong magkasama sila, mula sa mga simpleng coffee dates hanggang sa pag-aasikaso ng business permits, unti-unting naging malinaw sa kanila ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang buwan ng mga pagsubok at tagumpay, nagpasya si Rika na magdaos ng isang maliit na reunion para sa kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan upang ipagdiwang ang bagong simula ng buhay niya, ang pagbubukas ng kanyang cafe at ang magagandang bagay na nangyayari sa kanya. Inanayahan niya si Jordan at ang mga malalapit niyang kamag-anak, kabilang sa kanyang tiyahin na si Aling Minda, si Trisha, pati na rin ang mga bagong kakilala niyang naging bahagi ng kanyang buhay. Nasa sala ng bahay nila si Rika, nag-aayos ng mga pagkain at dekorasyon. Ang buong bahay ay puno ng saya at makulay na kasiyahan, habang si Jordan ay tumutulong na mag-set up ng mga upuan at mesa. Si Trisha at Aling Minda ay abala sa kusina, naghahanda ng mga pagkain. Dumating na rin ang iba pang mga kamag-anak, kabilang na si Leon at iba pang mga kaibigan. Wow, parang piyesta! Ani Leon habang tinitingnan ng mga pagkaing nakalatag sa mesa. Parang may bago na namang project, Rika. Tumingin si Rika kay Leon at ngumiti. Hindi na ako maghihirap sa paghahanda ng pagkain, Leon. Kasama ko na si Jordan ngayon. At hindi lang siya ang sa negosyo ko, kundi sa bawat aspeto ng buhay ko. Ligawan sana kita eh. Ako naman yung unang nakakita sa'yo eh. Bakit ka ba nahulog sa kanya? Napasimangot si Leon na parang bata. Pagak namang natawa si Rika. Dumating si Jordan at tinapik ang balikat ni Leon. Pasensya ka na bro. Ako talaga ang pinili tsaka minahal. Wala ka na magagawa. Asar ni Jordan. Sinamaan siya ng tingin ni Leon. Kapag sinaktan mo yung si Rika, agad ko siyang aagawin sa'yo. Sabi ni Leon. Naging seryoso ang mukha ni Jordan. Ngingisi-ngisi naman si Leon. Asa ka.
Hindi ko naman hahayaan na makuha mo si Rika sa akin. Never. Kaya huwag ka nang umasa pa. Sabi ni Jordan at saka naglambing sa bewang ni Rika. Pagak namang natawa si Leon. Kingina, akala ko pa naman astig ka pero hindi pala. Ganyan ka pala ha. Nawala ba angas bro? Pangaasar ni Leon. Ngumisi si Jordan. Aminado naman ako. Paano hindi mawawala ang angas ang ganda ng babaeng minamahal ko. Babaeng never mapupunta sa'yo. Nagtawanan silang lahat. Napapanguso na lamang si Leon dahil wala siyang kalaban-laban. Talaga namang maganda si Rika. Naunahan mo lang talaga ako. Dapat pala akong unang gumawa ng move. Ngumiti si Jordan at saka tinitigan si Rika. Kahit anong gawin niya Rika, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napansin ni Aling Minda ang sweet na tinginan nila at nagtaas ng kilay. Ano nangyayari sa inyo ha? Ang sweet naman. Hayaan niyo na Chang. Sabi ni Rika na may halong inis at kilig. Nandyan na siya sa tabi ko. Hindi ko na kaya mabuhay ng mag-isa. Matagal ko nang alam yan. Sagot ni Aling Minda at ngumiti-ngiti. Rika, anak, dapat maging sweet ka din sa kanya. Swerte mo na oh. Buti na lang at nahanap mo na si Jordan. Oo nga! Sabat ni Trisha habang naglalatag ng mga pagkain sa mesa. Ang saya ko para sa inyo, Rika. Siguraduhin mong hindi mo siya palalampasin, ha? Hindi ko na siya palalampasin. Sagot ni Rika, nakangiti habang tinitingnan si Jordan. Siya na ang gusto ko at wala nang iba. Habang tumutuloy ang kasiyahan at tawa, ay nagpasalamat si Rika sa bawat isa sa bawat oportunidad at sa bawat pagsuporta. Sa gabing ito ay hindi lang ang kanyang cafe ang ipinagdiriwang nila, kundi ang pagmamahal, pagkakaibigan at pamilya na nagsusustento sa kanilang mga pangarap. Naupo si Jordan sa tabi ni Rika at nagsimula sila magkwentuhan. Sarap na sarap talaga ako sa mga pagkain niyo tita. Iba pala talaga ang lutong bahay. Oo nga, mga handa ko. Sagot ni Aling Minda. Masaya na ang lahat ay nagtutulungan at nag-e-enjoy. Salamat at naging maganda ang gabi. Habang nag-uusap sila, nagpakita si Leo na may hawak na video okay mic at nagsimulang mangasar. Ala Jordan, kaya mo bang mag-karaoke? Sige na, subukan natin. Nagkatawanan ng buong pamilya, pati si Jordan ay nahirapang tumanggi. Sige na nga. Sabi niya sabay tawa. Pero huwag kayong umasa na maganda ang boses ko ha. Halos sumasabay si Jordan sa pagsayaw at pagkanta. Ang buong pamilya ay masaya at nagbubunyi. Si Rika naman ay nakatabi lang kay Jordan, nangingiti habang pinagmamasdan ng mga magulang, mga kamag-anak at mga kaibigan na masaya sa kanilang mga buhay. Hindi lang cafe ang tagumpay nila, kundi ang bawat sandali na pinagsamahan nila bilang pamilya. Sa bawat halakhak at tawa, sa bawat kwento at usapan, tila sila ay mas nagiging maligaya at buo. Rika, naalala mo pa ba yung una nating pagkikita? Tanong ni Trisha sabay tapik kay Rika. Oo, syempre. Ayaw na ayaw mo sa akin nun eh. Inis ka kaagad sa akin simula pa lang. Sagot ni Rika. Parang kahapon lang. Hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Ngayon kita mo na. Sabi ni Trisha. Dati sa sipag, tapang at pagmamahal mo sa buhay, napagtagumpayan mo ang lahat. Salamat sa inyo. Sagot ni Rika. Nagpapasalamat sa pamilya at mga kaibigan. Hindi ko to mararating kung wala kayo. Kasama kayo sa tagumpay ko. Sa gabing yun ay nagtagumpay sila na hindi lang sa negosyo, kundi sa bawat ugnayang binubuo nila sa paglipas ng panahon. Puno ng pasasalamat at saya, nagsimula sila ng bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Magkasama bilang isang pamilya. 3 weeks after, nasa isang maganda tahimik na gabi ay nang magdesisyon si Jordan na ipagpatuloy ang isang pangako na matagal na niyang iniingatan. Ang gabi na ito ay puno ng pag-ibig at mga pangarap at handa na siyang magsimula ng isang bagong yugto sa kanilang buhay ni Rika. Matapos ang isang araw ng trabaho at pagsasama sa cafe, ay nagdesisyon si Jordan na dalhin si Rika sa isang lugar na espesyal sa kanya. Isang maliit na park sa tabi ng lawa na madalas nilang pinupuntahan kapag gusto nilang mag-relax at mag-usap tungkol sa mga pangarap nila sa buhay. Habang papalapit sila sa lugar, nakangiti si Rika at tahimik na naglalakad sa tabi ni Jordan.
Ang saya ko, Jordan. Ang simple lang ng gabi natin. Pero ang dami nating nabuong magkasamang memories, di ba? Oo, Sagot ni Jordan. Ang tinig niya'y puno ng pagmamahal. pero may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, Rika. Nagkatinginan sila at napansin ni Rika ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Jordan. Ano yon? Tanong niya na may kaunting kaba sa boses. Hinatak ni Jordan ang kanyang kamay at dahan-dahang pinatayo siya sa harap ng isang bench sa tabi ng lawa. Ang ilaw mula sa buwan ay nagbibigay ng malambot na glow sa paligid. Rika, alam kong marami tayong pinagdaanan, pero sa bawat hakbang na kinuha ko, ikaw ang lagi kong kasama. Talaga? Tanong ni Rika at hindi makapaniwala. Oo, Sagot ni Jordan. minsan iniisip ko, paano kung hindi kita nakilala? Paano kung hindi tayo nagtagpo? Hindi ko kayang hanggang imahinasyon lang, Rika. Dahil ikaw na ang naging dahilan kung bakit ako nagmamahal, kung bakit ako lumaban. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang bawat sandali. Nabigla si Rika. Hindi siya makapagsalita kaagad. Jordan, ano bang ibig mong sabihin? Rika, Sabi ni Jordan habang dahan-dahang humarap sa kanya. matagal ko nang iniisip kung anong klaseng buhay ang gusto ko. At sa lahat ng mga pag-aalala ko at pangarap, ang sigurado lang ako, ikaw lang. Tumingin si Jordan kay Rika at mula sa bulsa ng kanyang jacket ay inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, revealing a beautiful engagement ring. Kumikislap ito sa ilalim ng ilaw ng buwan. Rika, Nagsimula siya. ikaw ang nais ko makasama habang buhay. Gusto kong magpatuloy tayo sa pagbuo ng mga pangarap, ng mga kwento, ng bawat paglalakbay. Gusto ko sanang ikaw ang maging kasama ko sa bawat araw, sa bawat taon. Will you marry me? Tahimik na tinitigan ni Rika ang singsing at ang mga mata niya ay nagsimulang magbasa. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig. Jordan, ibig mong sabihin magiging asawa kita? Oo, Rika. Sagot ni Jordan na may halong kaba at saya. Hindi ko na kayang mawala ka sa buhay ko. Nais ko lang na makasama ka, maging pamilya, at buuin ang mga pangarap natin. Tumingin si Rika sa mga mata ni Jordan at nararamdaman niya ang init ng pagmamahal na nagmumula dito. Habang nagsisimula ang kanyang mga luha, ngumiti siya at sinabing, Oo, Jordan! Ang mga salitang yun ay nagbigay ng saya kay Jordan at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tinutok niya ang singsing kay Rika at dahan-dahan niyang isinuot ito sa daliri ng kanyang kasintahan. Salamat, Rika. Sabi ni Jordan, ang tinig ay puno ng emosyon. Sana hindi ka magsawa sa pagmamahal ko. Jordan! Sagot ni Rika, ang mga matay punong-puno ng kaligayahan. Hindi ko kaya magsawa. Ikaw na ang lahat sa akin. Sila ay nagyakapan at sa ilalim ng malamlam na buwan ay nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang mga pangarap na dati ay tila malayo at imposibleng makamtan ay naging tunay at magkasama nilang isinusulong. Hindi lamang isang proposal ang nangyari sa gabing yun. Ito rin ay isang pag-alay ng pangako at pagmamahal. Isang buo at walang katapusang pagmamahalan na magsisilbing gabay sa kanilang hinaharap. Matapos ang ilang buwang paghahanda ay dumating na ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Rika at Jordan. Isang simpleng kasalan sa simbahan ng kanilang ipinagdiwang. Ngunit puno ng emosyon at pagmamahal. Hindi lamang ito isang kasal, kundi isang pagtanggap sa bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Si Rika, suot ang isang simpleng puting gown ay nakatayo sa altar. Hindi makapaniwala na ang araw na ito ay dumating na. Nakasuong ang buhok niya sa isang simpleng estilo at makikita sa kanyang muka ang kagalakan at kasiyahan. Pumunta siya sa altar at tumingin kay Jordan na nakatayo sa harap ng pari. Ang mga mata ni Jordan ay nagsisilbing sinag ng pagmamahal at kasiyahan. Kapwa silang kinakabahan, ngunit alam nilang wala nang hihigit pa sa pagmamahal na meron sila sa isa't isa. Rika, Sabi ni Jordan nang magtama ang kanilang mga mata. Alam ko wala akong ibang hinahanap kundi ikaw. At ngayon, nais ko na magkasama tayong magsimula ng bagong buhay. Puno ng pagmamahal, respeto at pangarap. Ang mga mata ni Rika ay nagsimulang magbasa at hindi na niya kayang pigilan ang mga luha ng kaligayahan. Jordan! Sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon.
Ikaw ang rason kung bakit ako nandito. Hindi ko alam kung anong nangyari pero alam ko na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nagpatuloy ang kasal at nang mabigyan ng kanilang mga pangako ay naramdaman na lamang nila ang bawat isa ang bigat at lalim ng kanilang saloobin. Nang ipinasok ni Jordan ang singsing sa daliri ni Rika ay nagbigay siya ng isang ngiti na nagsasabing hindi siya maghihirap sapagkat kasama niya ang taong pinakamahalaga sa kanya sa buong mundo. Pagkatapos ng seremonya, dumaan sila sa isang maliit na pagdiriwang kung saan nagtipon ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Isang simpleng reception lang ito, ngunit puno ng kasiyahan at pagmamahal. Si Aling Minda, Trisha, Leon at ang buong pamilya ni Rika ay naroon. Nagbigay galak at suporta sa bagong kasal. Rika, hindi ko akalain na darating ang araw na magiging parte kami ng kasal mo. Sabi ni Aling Minda habang niyayakap ang bagong kasal. Nagbago ka na at nakita ko kung paano ka naging masaya. Lahat kami natutuwa para sa'yo. Oo nga! Sabi ni Trisha sabay pisil kay Rika. Hindi ko akalain na ang magkasama lang sa negosyo ay magiging mag-asawa. Si Leo naman na abala sa pagpapatawa at pagpapakita ng masayang saloobin ay umakyat na sa entablado upang magsalita. Alam nyo, hindi ko na kailangan magsalita ng marami. Alam ko ang pagmamahala ni Jordan at Rika ay wagas. Kaya't sa bagong kabanatang ito ng buhay nila, wish ko na sana ay patuloy nilang taglayin ang lahat ng magagandang bagay na dala ng kasal. Sa lahat ng naroon na nagsasalo-salo, nagdiwang at nagpasalamat sa bawat maganda at malungkot na sandali na dumaan sa buhay nila na magkasama. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, hindi nakaligtas sa mata ni Jordan at Rika ang mga malalambing na sulyap at malalapit na pag-uusap. Habang abala si Leon sa pagpapatawa, si Jordan at Rika ay magkasamang nakaupo sa isang sulok ng venue. Tahimik itong nag-uusap. Ang saya ko, Rika. Sabi ni Jordan. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. At ngayon, nandito na tayo. Ngumiti si Rika at hinulding hands ang kamay ni Jordan. Alam mo, hindi ko alam kung anong magaganap sa hinaharap. Pero sigurado kung kakayanin natin. Basta't magkasama tayo. Tama ka. Sagot ni Jordan. Walang problema na hindi natin kayang pagdaanan. Basta't magkasama tayo. Nagpatuloy ang gabing yon ng kasiyahan, ngunit ang mas mahalaga ay ang bagong simula na magsisilbing pundasyon ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Hindi lamang ang isang kasal ang kanilang ipinagdiwang, kundi isang pangako ng pagmamahal, pagtutulungan at pagbuo ng mga pangarap. At sa bawat hakbang nilang tatahakin sa kanilang buhay na magkasama, ay alam nilang patuloy nilang ibubuo ang isang masayang pamilya at masaganang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig dito po sa Siren Radio. Ito po si Miss Demi. At sa muli nating mga kwento, maraming salamat!